Amen? Ako po'y nagpe-pray, kagabi pa, nasabi ko, Lord, magkano ba ang gusto mong ibigay ko? According to your will. Amen? Okay, sige po. Preacher Roger, please come and let's sing unto the Lord. At pagkatapos po ng ating pong congregational singing, magkakaroon po tayo ng kids choir bago po ang ating pong choir ngayong umaga po ito. Okay po? Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo para sa ating pag-awit ngayong umaga na ito. Awitin po natin, Bring Them In. Bring Them In. Sharp? Okay, verse 1, ready, sing. Heart is every voice I hear, out in the desert, dark and weird, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Who'll go and help this shepherd find, help him the wandering ones to find. Oh, bring the lost ones to the fold, where they be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Out in the desert here they cry, out on the mountains wild and high. Mr. Pastor speaks today, go find my sheep, where will they be? Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Okay, pansamantala, maaari po muna tayo makaupo. Awitin po natin, Onward Christian Soldiers. Awitin po natin ang first, second, and last stanza, Onward Christian Soldiers. Okay, verse 1, ready, say. Onward Christian soldiers, marching as to war.
Armies against the foe, forward into battle, see his banner go. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus, going on before, like a mighty army, moves the Church of God. Brothers, we are waiting, we're the saints of God. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With a cross of Jesus, going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the Church of Jesus once and will remain. Gates of hell can never against the Church prevail. We have Christ on promise, which can never fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With a cross of Jesus, going on before. Okay, maaari po tayo tumayo para sa ating panghuling awitin. The fight is on. Awitin po natin, the fight is on. Okay, verse 1, ready, say. The fight is on, he's ringing out the cry to war, eternal fire within. He's marching on to victory, the triumph of happy. The fight is on, all Christian soldiers, face to face in stern array. With our gleaming and colors swimming, the right and wrong engage today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His time of fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. The fight is on, arouse your soldiers brave and true. Nobody, the victory will assure. The armor God has given you, and in His strength, unto the end endure. The fight is on, a Christian soldier, face to face in stern array. With armor gleaming and colors swimming, the right and wrong engage today. The fight is on, but be not weary. Strong and it is my own fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor song.
Okay, tawagin natin po si Sir Joven to please lead us in opening prayer. Preacher Joven. Preacher po, pastor po. Sige po, tayo po ay magbukas sa panalangin. Let us pray. Diyos Ama na kapagalian sa lahat, kung po ay ubusan na nagpapasalamat Panginoon sa lahat po ng iyong bilaya na iyong binigay sa amin. Bigyan mo kami ng panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kalakasan. Kaya Panginoon, dito kami para purihin ka, sambahin ka sa salita at katotohanan. Tulad po kami, God, na sa aming pagpupulad pagpapasalamat sa inyo. Maging tama ulit ang aming puso sa pakikinig po ng iyong salita na ay ihanda niyo po ulit. At muli kami mahamon at masubok Panginoon sa aming pananampalataya. At tulad niyo po kami, God, sa aming Sunday ngayon. Ay tulad niyo po kami sa aming mga commitment card, sa aming mga commitment Panginoon para sa mission na wala ikaw po ang usap sa aming Panginoon sa mga puso at isipan kung ano po ang dapat at tamang Panginoon na gagawin sa aming pagsuporta po sa aming gawain mission. Pagpalagin po na nga ang simbahan ito po sa Pagiging Pastor na po patuloy na kumilos po sa bawat isa. Maraming salamat po dahil ang pagdalangin sa Panginoon Jesus. Okay, makakapupungan tayo mga kapatid. Ang ating pong mga unang choir ay ang ating pong kids choir. Kasabay pagkatapos po niyan ay ang ating pong choir po sa church.
church alive, for the task of winning others to Him. From the cross to the church, to the from the cross to the church, to the world. There is no other way to reach the dying every day. From the cross through the church to the world. In this world dark we see, that is always the way to where the gospel of Christ to every land. At the cross the price was paid, to the church the blood He gave. So now declare the love of Christ as God commands. From the cross to the church, to the world. From the cross to the church, to the world. There is no other way to reach the dying every day than from the cross through the church to the world. For there's no other way to reach the dying every day than from the cross through the church. From the cross through the church. From the cross through the church to the Salamat, choir. Good morning, everyone. Tayo pinadako po mamaya sa atin pong second challenge. Members, alam ko pong pagod kayo kahapon. At salamat po sa inyong effort. Ano po sa mga nagluto, nagdala ng pagkain, nag-accommodate ng bisita. Alam niyo po, hindi ko po sure para mas marami tayo ngayong Second World Missions Conference compare last year. Kasi last year, nagkasya pa tayong lahat po rito kasama yung mga members. Ano po? Pero may mga nakita po kahapon, mga nakaupo po dito sa bintana. Kaya po, salamat po dahil naging instrumento tayo na yung challenge ng World Missions ay hindi lang sa atin, kundi sa atin po mga fellowshipping churches nearby. Pero alam ko po na bagamat pagod tayo, kailangan naman tayo personally, mga members, ang ma-challenge. At nagpapasalamat tayo na po with our guest speaker na naiwan po sa atin hanggang Sunday. Kanina po ay tinuruan tayo sa Sunday School. 2 pence. Amen? At mamaya po ay may mga karagdagan pa pong hamon para po sa before po tayo mag-pray for our renewal of faith promise commitment. Ngayon, ano po kung maipoprovide, ano po ay last year, if I'm not mistaken mga kapatid, pumasok po ang atin pong faith promise commitment, yung atin pong pinaka-thermometer, ano po, yung sum total ng nasa 20, tama po ba Sister Ruth, 26,000, ano po, mahigit, ano, meron pa pong, hindi ko po alam yung exact number, basta alam ko yung digit nasa 26,000. And we praise the Lord dahil nag-commit po tayo the Sunday after po ng atin pong last World Missions Conference. Si Pastor W po ating speaker po. And nung pagdating po, last Sunday
February po yung last year, kung hindi po magkakamali. Pagdating po ng March, hindi pa po natin nakuha yung 26,000 sum total of our faith promise commitment. Pagdating po ng April, ano po, ay sa tingin ko po, hindi pa din po natin nakuha. Pero pagdating po ng June, May, ay nakuha na po natin, mga kapatid. At dumating po yung June, July, nahit po natin. Pero yung time po ng August, hindi po natin nahit. Sa pagkakaalam ko po, mga kapatid. Dumating ang September, October, hanggang pagkatapos po ng August, if I'm not mistaken, from September, October, November, December, January, February, hanggang ngayon pong March, ay may mga times na nahit natin at may mga times na sumobra pa. By the grace of God. Ano po? At sabi ko nga po, before tayo mag-world missions kahapon, ay naipadala na po ni Sister Ruth ang atin pong suporta sa 55 missionaries for the month of March. We are targeting 100 missionaries, mga kapatid, and we are praying by the grace of God this year na ma-increase po natin ang atin pong faith, mga kapatid. Ay hindi ko po sure kung andito po kasi, kaya po hindi natin maipakita dahil natabunan na po sa atin pong laptop dahil po since last time ay puro program po yan during our services, ano po. At try po natin kung makita po natin, mami, at least makita po niyo yung exact figures, which is lagi naman po natin yung nire-review. At noong December po, bago po mag-New Year, ano po, Pastor, ginayaw po si Pastor Byers, ang tawag ito, yung State of the Pastors address naman kami. We check all the finances of the church, faith promise, and general fund. And we praise and thank the Lord dahil po sa atin pong general fund, in-increase ng Panginoon. Ganon din po sa faith promise. Kaya po talagang totoo po yung sinasabi ng mga pastors na nagka-challenge about missions. When we prioritize missions, pati po ang finances ng church ay pagpapalain din po ng Panginoon. Ito po, kung hindi tayo magkakamali last week, ito hindi po pala 26,000, ang atin pong projected monthly faith promise ay 25,325. At dito po sa March 20, yung sinasabi ko po sa inyo, hindi po natin nakuha ng March, nag-commit po tayo ng February, last Sunday of February 2022. Nung March po ay 69%, which is 17,500, And then pagdating po ng April pala, nakuha na natin 108%. Meron po tayong faith promise na pumasok na 27,470. Pagdating po ng May, 122%. Praise God. Pumasok po yung 31,120. Pagdating po ng June, pumasok po ulit sa 110%, 28,020. Ito po yung projected natin, yung atin pong sum total ng faith promise commitment natin sa taas, 25,325. Pagdating po ng July, praise the Lord, 135%, 34,300. Pagdating po ng August, nagapak. Sabi po lang, yan daw po ang lean months dahil papasok yung mga bata, may mga tuition fees, na-challenge tayo ng konti. Medyo bumagsak po ng konti, parang kumbaga sa graph yan, gumanon, naging 62.94%, 15,940. Pagdating po ng September, medyo umakyat ulit po tayo, naging 106%, 26,920. Pagdating po sa, may October pa ba dyan? October, praise God, 116%, 23,470. And then, the rest ay hindi pa po nagawa. Pero, from October, November, December, hanggang ngayong March ay nahit po natin yung ating pong projected monthly na 25,325. And we are still trying to increase dahil sabi nga po ni Pastor kahapon, taon-taon may mga bagong tinatawag po na missionaries. Sabi nga po namin, we are praying, I hope if we have that much resources, pero sabi nga po, hindi gumagamit ang Panginoon ng much. Kasi nga po, kung kaya natin, ay hindi natin luluwalhatiin ng Panginoon kasi kaya po natin, mga kapatid. Kung minsan, ay ginagamit tayo ng Panginoon sa kung saan may pagkakataon sa ating buhay na sapat-sapat lang, but God is using us. Amen?
So mamaya, para po mabigyan pa natin ng mahabang oras ang atin pong speaker, magkakaroon po yung atin pong last choir, ano po, at saka po natin tatawagin po ang atin pong speaker for this morning. Choir, please prepare. And members, please keep on praying, supporting the Lord's work, especially in missions. Alam ko po na may iba pa tayong commitment. May nagpipray tayo ng vehicle commitment. Pero sabi natin, ito missions, hindi natin gagalawin yan para po yan sa missions, mga kapatid. Okay, choir, please come. At before po natin tawagin ang atin pong speaker ni umaga to challenge us with the Word of God. By faith we see the hand of God.
We'll walk by faith and not by Salamat po, choir members. We are just on our second year. Amen? Ikalawang taon pa lang po natin ngayon na ginagawa po ang ganito po ka systematic po na pagbibigay po sa mission, mga kapatid. Kaya nga po, sabi ko nga po, for 31 years, kaya naman pala natin yung mga ganong amount, kaya mag-i-increase pa tayo ng faith. Amen? Sa biyaya po ng Panginoon. Sabi nga po ni Pastor kanina, huwag kayong magsusulat dyan para magpainggitan. Ano po? Para i-impress yung pastor, i-impress ating kapatiran. It's between you and the Lord. You pray kung ano po ang leading po sa inyo ng Panginoon. Sabi ko nga po, yung mga amount na pinakita natin kanina, sabi nga po, kung tutuusin ay parang panghulog yung monthly na sasakyan na 25 to 30. L300, yung pinagpipray natin. Pero sabi nga, hindi natin yan gagalawin. Yan po yung sa missions. Kaya nagpapasalamat tayo pag may mga excess, binibigay po natin yung mga nag-i-start within Nueva Ecija ng mga local pastors. Sabi ko po sa kala, anong gusto mo, pastor? Monthly or whole year? Pag sinabi ng whole year, sabihin ko, si Ruth, gusto support natin sa pastor ng whole year kasi may mga excess. Binibigay na po natin ng whole year. Isa po dito sa Palestina, iba po sa conversion, sa Villa Labrador, at may mga iba po tayong local na sinusuportahan sa Bataan, ano po, yung mga Deliquinia family, mga kapatid. Kaya nabibigay po natin dahil po ang biyaya ng Diyos ay nananagana, mga kapatid. So we will call now our guest speaker. Salamat po, Pastor, for being with us. Salamat po sa inyo pong pagpunta sa amin po church. Ano po, to be a blessing. And nawa maging blessing din po kami sa inyo, mga Pastor Abinalano. Amen. Okay, so una po sa lahat, gusto ko lang in behalf ng Laloma Baptist Church at ang aming family, kami ay nagpapasalamat na kami ay naimbitahan dito sa church. Kaya I am thankful dahil like as I see your church at especially pag tinitingnan ko si Pastor Joshua Pagad sa kanyang desire at dahil sa bagay na gusto niyang gawin at nandun siya sa track na ito yung track na kung gusto nating i-bless tayo ng Panginoon. Yung gawin natin yung kalooban ng Panginoon to support world missions. At habang tinitingnan ko to, sabi ko, mas malayo pa mararating ng church. Okay? Actually, hindi ko alam kung ano yung i-deliver ko message. Pero gusto ko lang i-ano sa inyo yung message na ito sa Luke chapter 5. But bago ko sabihin ito, meron lang akong gustong sabihin na yung one of the characteristics of a church that is growing na binibless ng Panginoon is a spiritual church. Kaya ang spiritual church is not a selfish church. Hindi niya iniisip lang yung sarili niya. Kaya nga, kapag may narinig kayong church na may world missions, that signifies na yung church na yun ay spiritual church because ang tunay na spiritual na tao, hindi siya kontentong napupunta lang sa kanya yung meron sa kanya, kundi sinishare niya. Okay, kaya nga maganda na ang ating church is supporting missions. Okay, sabi nga ni Pastor Pagad, yung support ninyo monthly, makakapag na yan ng isang sasakyan, ng makakapaghulog ng sasakyan. Kami din, pag iniisip ko yung monthly namin support, ilang building na magagawa namin. Pag tinitingnan ko yung aming faith promise compared sa aming commitment sa building, 1/4 lang yung building commitment. 1/4. Kung ilalagay namin yung faith promise sa na kung nasa isipan namin na yung ganung klase ng halaga, gagamitin namin sa building, tapos na yung third building. Pero pag ginawa namin yon, hindi na kami i-bless ng Panginoon. Ulitin ko, 1/4 lang ang katumbas nung
building commitment namin yearly sa Faith Promise, and yet God is giving us property. At we are thankful na yung property sa harap, before namatay si Pastor Tuquero, nabili yun. Kaya meron kaming parking sa harap, and someday, magra-rise doon yung third building. At hindi ko alam kung paano namin gagawin. So by faith, ganoon naman ang Baptist eh. Walang katapusang building, amen? No? Pag-build ka, maya-maya, iwan muna. Tapos pag may pera ulit, build ulit, no? So ganoon ang gagawin namin. Doon sa third building namin, basta mailagay yung pundasyon, malagyan niya ng first floor, hinto ulit. No? Pagka nagkaroon ulit ng pera, ganoon ulit, tas ulit. Pero, the more na kami ay nagbibigay sa Panginoon, binibless. At ang naging testimony nga ng Laloma Baptist Church, dati hindi naman namin problema ang parking. Ngayon, kailangan na gumawa ng parking. Kasi from time to time, nagkakaroon ng sasakyan yung mga members sa church, no? Mga ordinary people. At meron kaming isang member sa church na pinag-testify namin last missions conference. Isang driver, si Brother Harold Galiasa, siya ay driver ng truck ni Brother Alba, Jun Alba, isa sa member namin na may trucking business. Tapos later on, kinasal sila with yung ang napangasawa niya, yung secretary. Alam yun, niregaluhan sila ng one truck. One truck. Faithful to the Lord. Faithful, giving His tithes, giving His faith promise, giving His commitments. Alam nyo ngayon, si Brother Joben, si Preacher Joben ay driver niya dati. Ngayon, yung isang truck, dumami ng dumami, na mas malaki na ngayon ang kanyang trucking business kaysa sa amo niya before. Okay? At gustong sana ba marinig niyo yung mga testimony nila dahil huwag natin isipin, Pastor, ayoko mangarap, ordinary, ano lang ako. Dating trabahador, ngayon, amo na siya. Ilan ang ano niya, trabahador niya, Brother Joven? Mahigit 100 yung kanyang mga drivers and pahinante. Dito lang yun. Paano pa sa Aklan? Meron pa kasi may Bible study si Preacher Joben doon sa may Quezon City, pero meron pa siyang mga ilang branch sa ibang lugar. So nagsimula na pagiging driver, and during the pandemic, alam yun ang testimony, wala silang ganong kinikita, nandun yung mga tao niya, minimintay niya, binibigyan niya pa rin ng kahit papanong salary, but one of the testimony, kung ano yung commitment niya sa faith promise, kahit walang kita, binibigay. So ang ginawa ng Panginoon, walang nawala halos sa kanyang mga trabahador, at mas lalo pang lumakas dahil hindi pa gaano nalubusang uplift yung pandemic, nagbiyabiyahe na yung kanyang mga truck. Okay, so yan ay testimony ng blessing ng Panginoon, amen? Okay, this morning, let me just give itong message na to sa Luke chapter 5, verses 1 to 9. So pwede tayong tumayo pag nakita nyo na, at pagbabatayan ko lamang itong message, and I pray na ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. I know na may mga familiar verses, familiar passages, pero gusto kong gamitin itong familiar passages na ito about the command of the Lord Jesus Christ to launch out into the deep and let all your nets for a draught. Okay, sabi niya dito sa may chapter 5, verses 1 to 9. Okay, salit-salita na lang natin basahin. At pagdating sa verse 9, sabay-sabay po tayo. Verse 1, and it came to pass that as the people passed or pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And saw the ships standing by the lake, the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into the ships, which was Simon's, and prayed him he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they closed the great And they beckoned unto their partners
others which were in the other ship that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. Verse 9 altogether, for he was astonished and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. So tayo po'y manalangin. Diyos Ama sa langit, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon sa pakikinig ng inyong salita. Bigyan niyo po kami Panginoon ng wisdom pong muli. At dinadalahin ko po na gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento at dalahin ko po na kayo pang malalahati at may taas sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, pwede na po tayo mo po. So we need a great heart to feel the great need in missions. Actually, merong great need in missions, but what we need is not great resources, but great heart. No, hindi natin kailangan ng malaking resources. Kasi madalas sa Bible, whether kung babasahin nyo talaga, karamihan na example ng Panginoon na ginamit niya, ordinary people. People with limited resources. Pero anong meron sa kanila? They have limited resources, pero napakalaki ng puso. Okay, sana ang mga mananampalataya, sana may sakit, enlargement of the heart for mission. Amen? Amen? Hindi enlargement of the heart dahil sa sobrang dami ng kinakain na bawal. Okay, kundi enlargement because yung desire natin is to become a blessing. Okay, if there is a need, kapag meron tayong nakikitang need, what we need to do is give God a reason para i-bless ka. Alam niyo ang Panginoon, kapag may need at ang need na yan is legit yan, ibibigay ng Panginoon. Amen? Now, kapag meron tayong need, hindi naman sinabi ng Panginoon, God will supply all your wants. Ang sabi niya, God will supply all your need. Hindi nga needs kundi need, kasi priority need. Anong mahalaga? Damit o pagkain? So bago mag-provide ng Panginoon ng damit, pagkain muna. Amen? Bago mag-provide ng Panginoon ng ibang bagay, yung mahalaga muna, yung damit, yung pagkain, yung shelter. Hindi niya ibibigay yung wants agad-agad. Ang pinaka-priority ng Panginoon tiyakin na ikaw ay merong napoprovide ang iyong need. Makakain ka ng maayos, masustansya. Pero problema kasi natin mga tao, sometimes, hindi tayo hingi na lang po ako ng tubig sa kahit isang para yan. Okay, so, sometimes ang problem kasi natin, hindi naman nagpapabaya ang Panginoon. Galit lang. Hindi nagkukulang ang Panginoon para i-provide ang need natin. Ang problem, marami tayong gustong wants. Na sometimes, para lang makuha natin yung wants, nangungutang pa tayo. Kaya, minsan sa sobrang dami ng utang, wala nang naiiwan. Ang mga teacher mahilig sa London. Alam mo yung mga teacher? Loan dito, loan doon. Ang daming loan, kaya wala nang salary. Okay? Hindi tayo marunong makontento. Samantala ang gusto ng Panginoon, yung priority need. At sana makita rin natin ito pagdating sa pagkain. Sometimes kailangan natin makita na yung mga pagkain na gusto ng Panginoon na healthy, hindi yung mamahalin. Sometimes ang kailangan natin talaga yung talbos. Amen? Para mas maging healthy tayo kasi sa sobrang dami na natin kinakain na bawal, ang dami na nating sakit. Amen? Pero kung magiging magiging sensitive tayo sa Panginoon, pwedeng sabihin ng Panginoon sa iyo, hindi ako nagkulang sa iyo. Marami ka pa kasing bagay na gusto na hindi ko pa namang bagay na gustong ibigay sa iyo, inuunahan mo na ako. At instead na ang Panginoon na nagbigay si Bombay.
5'6", amen? No? Hindi sana hindi naman si Bombay ang ating Diyos, amen? No? Kung minsan nagpipray ka ng, Lord, wala akong pera ngayon. I pray na i-provide mo, paggising mo, sabi mo, tapos ka manalangin, nagpasalamat ka sa Panginoon, pagtingin mo kay Bombay, answered prayer. Hindi si Bombay ang answered prayer. Amen? Lalo ka malulubog sa utang. Amen? Pag naghulog ka nga ng motor ngayon, honestly, pag naghulog kay motor, pagkatapos ng 3 years, yung inulugan mong motor, naghulog ka, good for 2. Dahil ang tubo ng motor na yun ay dalawang motor eh. Yung 70,000 magiging 130 or 140,000. Sa reality, subukan nyo i-compute. Ganon sila katindi. Kaya nga gustong-gusto nila 3 years to pay. Ayaw nila ng cash. Gusto nila utang. Bakit? Tutubo sila eh. Pag cash, konti lang tubo. Pagka utang yan, talaga, no? Kaya dito, makikita natin, kuminsan, akala natin, ang dami nating pagkukulang ng Panginoon ba? Pero sabihin ko sa inyo to, hindi kailanman nagkukulang ang Panginoon sa kanyang mga anak. No? Si Pastor Glenoga, sabi niya, for how many years na naglingkod siya, wala siya ni isang utang. Ganda yun. Ganda testimony. In our life, kailangan makita natin to, no? Kapag ang Panginoon may ginagawa siya, sometimes marami tayo, even may skills tayo, and sometimes kapag may skill tayo, pag may sinabi ang Panginoon sa atin, hindi tayo kagad naniniwala. Katulad ni Peter, sinabihan ng Panginoon si Peter, cast all the nets. Anong sabi ni Peter? Oh Lord, nagtoil na kami buong magdamag. Saglit, Panginoon, hindi ka kasi fisherman eh. Kami fisherman kami, ang pangingisda, hindi umaga, dapat gabi. Kung wala kaming nahuli ng gabi, how much more na makakahuli kami sa umaga? Kuminsan ng Panginoon, pag nagsabi ang Panginoon, wag mong i-question ng Panginoon, bakit Lord, gusto mong i-cast yung net ng umaga, dapat gabi? Eh paano kapag sinabi ngayon ng Panginoon, gusto ko nga umaga eh? Eh paano, Lord, hindi, wag ngayon. Eh kung sinabi ng Panginoon, ngayon ang gusto ko eh. Kung minsan iisipin natin, Lord, masyado naman. Hindi logical. Hindi talaga logical ng Panginoon. Tandaan natin na sinabi ng Panginoon, ang aking kaisipan, huwag niyong ikukumpara sa inyong kaisipan. Ang aking gawi ay huwag niyong ikukumpara sa inyong gawi. Kasi mas mataas ang aking kaisipan, mas mataas ang aking gawi kaysa sa inyo. Dahil siyang ating Diyos. Amen? Kaya makikita natin dito na every time na may gagawin tayo, alam nyo, si King Solomon, binigyan siya ng opportunity na makita lahat ng mga bagay. Binigyan siya ng opportunity na magkaroon ng lahat ng magkaroon ng isang tao na gusto ng tao na magkaroon. Pero ano sabi niya? Ang Ecclesiastes, pag binasa niyo, karamihan niya, sinasabi niya, walang kabuluhan ng lahat. Ecclesiastes chapter 1 verse 14. Ang sabi ni King Solomon, I have seen all the works that I've done under the sun. Behold, all is vanity and vexation of his spirit. Ano pa bang bagay na hihilingin ni King Solomon? Siya ang pinakamayamang hari. Kaya akala nyo magiging masaya kayo kapag marami kayong pera. Pero ang sabi ni King Solomon, behold, all is vanity. Akala ng iba, pag may maganda kang girlfriend o kaya may maganda kang asawa, ano ka na, masaya ka na. Si King Solomon, ilan ang asawa ni King Solomon? 700. Ilan ang kanyang babae? 300. 1,000 all in all. Kung gusto niyang i-date yung lahat ng yun, hindi pa, tapos ng 3 taon, hindi pa naubos. Anong sabi ni King Solomon? Vanity. Walang kabuluhan. Kaya nga pagka meron kayong gustong maabot sa buhay nyo, at lahat makuha mo yan kung wala ang Panginoon sa buhay mo, all is vanity and vexation of His Spirit. Kailan naging kontento si King Solomon nang tumingin uli siya sa Panginoon?
Sa dami ng mga babae na yun, isa lang siya na in love. African woman, Ethiopian woman. Hindi yung maputi. Hindi yung mga moral, hindi yung mga parang na gusto ng mga tao, kundi kung sino pa yung maitim na babae. Yun pang naging true love talaga ni King Solomon. Kaya huwag nyo titignan, sana minsan sa sobrang sa buhay natin, honestly, hindi na tayo marunong magpasalamat. Binigyan ka ng ilong ng Panginoon, gusto mo matangos. Paano kapag talagang yun talaga, Pilipino talaga, amen? 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 Sa kakapray mo, sana magkaroon ako ng matangos sa ilong. Pag-iisip mo umaga, pinagbigyan ka ng Panginoon, binigyan ka ng ilong dito sa dito sa noo. Baliktad pa, amen? So, dalawa o ilong mo. Para kang alien ngayon, ano? Tapos pag umulan, tatakpan mo pa yun. Dahil malulunod ka. Makontento tayo kung ano yung binigay ng Panginoon. Amen? At kapag may sinabi ang Panginoon, huwag mong questionin ng Panginoon dahil alam niya kung anong sinasabi niya. Amen? Ecclesiastes chapter 5 verse 10 sabi niya, "He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity." Amen. Kalooban pala ng Panginoon na, alam niyo, Pastor, hindi ba kalooban ng Panginoon na yumaman ng isang anak niya? Hindi ko sinasabing hindi kalooban ng Panginoon. Maraming mga mananampalataya sa Bible na blines ng Panginoon. Sino yon? Abraham. Abraham isa isang napakayamang tao. Pero hindi niya inibig ang kayamanan niyang inibig niya ang Diyos. Si Job ang pinakamayamang tao sa kanyang panahon. Pero hindi niya inibig lahat dahil anong ginawa ng Panginoon kay Job? Tinanggal ng Panginoon sa isang araw lahat ng kanyang business, namatay lahat ng kanyang anak, isa lang ang iniwan ng Panginoon sa kanya, asawa niya. Pero anong sabi pa rin ni Job? Kahit patayin ako ng Panginoon, magbibigay pa rin ako ng papuri sa Panginoon. Pinapakita lang ng mga tao na to na hindi nila mahal ang kanilang mga ari-arian, kundi mas mahal nila ang Diyos. Anong ginawa ng Panginoon kay Job? Bless ang Panginoon si Job. Dinoble lahat. Amen? Amen? Dinoble lahat ng ari-arian niya. Kaya pala hindi pinatay yung asawa para hindi doble ng asawa. Amen? Hindi kalooban ng Panginoon na doble ng asawa. Amen? Amen? Kaya sabi sa Bible, love one another, hindi love another one. Hindi kalooban ng Panginoon na magmahal ka ng Kapag may asawa ka na, huwag ka nang kakanta ng sana dalawang puso mo. Para lang yan sa tao na binigay sa iyo ng Panginoon. Okay, so balik tayo dito, no? Now, kahit anong gawin mo, si Peter sabi niya, Lord, magdamag kaming ng isda, wala kaming nakuha kahit isa. Alam niyo, isang problema sa buhay natin kung wala ang Panginoon, kahit anong gawin mo, wala ka mapapala. Pwedeng makuha mo lahat, pero hindi ka magiging masaya. And sometimes, trabaho ka ng trabaho, wala ka ng pahinga. Ginawa mo ng 24/7, pati Sunday nagtatrabaho ka na. Tingnan niyo ang Haggai chapter 1 verse 6, ito ang katotohanan. Haggai chapter 1 verse 6, sabi dito, "Ye have sown much and bring in little. Ye eat." No, nagtanim ka naman. Pero bakit yung ani mo konti? Ang dami mong tinanim, konti ang ani. Kumakain ka naman pero hindi ka nabubusog. Umiinom ka pero hindi naman nakakapagbigay ng refreshing Meron ka namang damit, hindi naman nagpapainit yung damit. He that earneth wages to put into a bag with holes. Alam niyo, kapag ang isang tao wala sa kalooban ng Panginoon, lahat ng kinikita mo sa isang iglap, ubos. Pag hindi mo nakuha ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, para ka naglalagay ka ng pera mo sa isang sisidlan, pero butas. Amen? Kanino na pupunta? So, sabi nga na isang member namin sa church,
gusto niya ibigay sa Panginoon, ayaw niyang ibigay sa parmasya. Kasi pagka may sakit ka, saan mapupunta yung pera mo? Parmasya. Sabi ng isang pastor, tinanong siya, Pastor, ilan ang nagtatides sa church ninyo? 100% nagtatides. Pastor, 100% ng kanilang miyembro nagtatides, walang mintis. Kaya lang, sabi niya, yung iba nagtatides sa church. Yung iba nagtatides sa hospital. Yung iba nagtatides sa parmasya. Yung iba nagtatides sa accident. Kasi ang tithe sa Panginoon. Pag hindi mo binigay, kukunin ng Panginoon whether you like it or not. Nasubukan nyo ba na hindi nag-tithes? Nung hindi ka nag-tithes, anong nangyari? May nawala. Nung hindi ka nag-tithes, anong nangyari? May gastusin na hindi naman part ng gastusin, pero ginastos mo. Why? Kasi kinuha ng Panginoon yung tithes. Kaya pastor, yung lahat ng miyembro natin, nagtatides. Kaya lang sana sa church. Hindi sa ospital. Hindi, ang pinakamahirap na tithe sa punerarya. Amen? Amen. Ito si Peter, sabi niya, Lord, magdamag kaming Pero wala talaga Tatlong bagay na marirealize natin dito sa message. Number 1, the Lord alone has the power to bless. Amen. Okay, wag muna natin pag-isipan itong mission. Mamaya tayo sa mission. Pero tingnan nyo lang ito muna. Number 1, walang ibang magbibless sa'yo kundi ang Diyos. Amen. Si Satan nagbibigay din ng pera. Tama? Amen? Pag nanalo ka sa loto, galing yan kay Satan. Amen? Pag nanalo ka sa wedding, galing yan kay Satan. Pag nagsugal ka ng tong-its, galing yan kay Satan. Amen? Eto, merong ang miyembro doon sa may bilibid. Sabi niya, Pastor, buti na lang nakakilala ko sa tunay na Diyos kasi dati, pumupunta daw siya ng Quiapo para mag-pray. Ang prayer niya ganito, Lord, sana yung madudukutan ko ngayon may pera. Hindi ibibless ng Panginoon ang isang mandurukot. Amen? Amen? Amen. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Sana wag ka rin mag-pray, Lord, sana makapulot ako ng pera ngayon. Pag pinag-pray mo yun, parang sinabi mo, Lord, sana may mawalan ng pera ngayon. At mapulot ko yung pera niya. Kawawa naman yung nawalan. Right. Amen? Amen. Hindi kalooban ng Panginoon yun. Right. May kalooban ng Panginoon kung paano niya i-bless ang kanyang tao. Paano kailangan i-bless ng Panginoon ng Diyos ang tao niya? Luke chapter 5 verse 3. Ang sabi dito, and he entered into one of the ships which was Simon's. Maraming ship doon, pero pinili ng Panginoon pumunta sa ship ni Simon and prayed him that he would thrust a little from the land and sat down and taught the people out of that ship. Alam niyo, isang bagay na makikita natin dito, the key to real blessing is the presence of the Lord. Alam niyo, hindi ang blessing, kahit makinig kayo kay, sino ba yung nagtuturo para magkaroon ng maraming pera? Si Chinkitan? Kahit makinig kayo sa kanya, kung wala ang presence ng Panginoon, lahat ng kinita natin pwedeng mawala sa isang iglap. Right. Ang kailangan natin yung presence ng Panginoon. Isang bagay na hindi nakita ni Peter, during that time na sinabi ni Peter, Lord, ng isda kami magdamag, wala kaming huli. Ang question, nandun ba ang Panginoon? Magdamag na siya nanguhuli, pero wala ang Panginoon sa ship. Alam niyo, kuminsan kahit anong gawin natin, kung hindi tayo, wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi tayo biglas sa Panginoon. And sometimes si Satan mayroong magbinibigay na blessing, na di pala blessing, curse yan. Kasi anumang bagay na ibigay ni Satan, may sumpa. Amen? Pero ang Diyos kapag nagbigay, walang halong sumpa. Now, tanungin lang kita personally.
nagdi-deal tayo sa world missions, but one of my question is, sino sa inyo alam mo, pinapasok mo na talaga sa puso mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Taas ang kamay. Okay, alam nyo ba yung date kung kailan nyo tinanggap ang Panginoon? Huh? Ngayon, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa puso mo, the greatest treasure is not money, but the Lord Jesus Christ. Kailangan nasa puso mo si Jesus Christ. August 26, 1995, second year college ako at the age of 17, tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko bilang tagapagligtas. Hindi ko kinalimutan yung date because that is the most important decision na ginawa ko sa buhay ko. Alam niyo, maraming tao mamamatay. Hindi nila madadala ang kanilang merong isang taong namatay. Ang sabi niya, pag mamamatay ako, dahil napakayaman niya, sabi niya, upahan mo lahat ng magagaling na doktor. Gusto ko sila magdadala ng aking kabaong. Tapos ang sabi niya doon sa may ano niya, ilagay niyo sa isang malaking sasakyan lahat ng kayamanan ko, tapos isunod niyo sa aking kabaong. Tapos gusto ko, sabi niya, pag ililibing ako, yung kamay ko nakalabas. Yung kabaong niya, special, personalized. May butas na nakalabas yung kamay. Tapos ito ang sasabihin nyo habang dumadaan yung aking kabaong, sasabihin daw nila, lahat na mga umahawak sa aking kabaong, lahat yan, magagaling na doktor, pero walang nagawa, namatay pa rin ako. Amen? Amen. Tapos sasabihin daw nila, lahat nung nandun sa likod ko, kayamanan ko yan. Pero gusto kong malaman ninyo na ni isa, wala ako sa kamay ko, mamamatay ako, may iiwan yung kayamanan ko, ililibing ako, wala akong madadala ni isa. Amen. Kasi yun ang reality ng buhay. Ngayon, gaano kaikli ang buhay? Average 70. Pagkatapos dito, wala na. Pagdating natin doon sa langit, hindi nyo madadala yung mansyon. Pagdating nyo doon sa langit, walang Fortuner. Amen? Walang motor. Kahit nga yung bike mo, nag-folding, hindi mo pwedeng dalhin sa langit. Kahit yung wallet mo, hindi mo pwedeng dalhin sa langit. Kahit yung credit card mo, walang madadala sa langit. Amen? Amen. Ang pinakamahalaga sa mundong ito, hindi yung pera. Personal relationship sa Panginoon. Aanin mo ang pera kung hindi naman ligtas ang asawa mo. Hindi ka naman ligtas, hindi ligtas ang anak mo. The greatest gift, bakit may church dito sa inyong place, para ipangaral, walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoon. Amen. 1 John chapter 5, verse 11 to 13. This is the record that God had given to us, eternal life. Ang pinakamahalagang regalo, pinakamahalagang kayamanan ng isang tao, eternal life. And this life is in His Son. Ang kanyang buhay daw na ito, na yung eternal life, nasa kanyang anak. Verse 12, He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Amen. Alam niyo ba na kapag wala ang Panginoon Jesucristo sa puso mo, hindi naman pagdating doon sa langit, pag-uusapan yan, na ang pag-uusapan kung anong meron kang sa mundong ito. Pagdating mo doon sa gate sa langit, isa lang ang tanong, nasa sayo na ba ang Panginoong Jesucristo? Nasa puso ba ang anak ng Diyos? Kasi kung nasa puso mo ang anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan ka, welcome sa heaven. Pero pag wala kang puso, wala kang Kristo sa puso, sorry na lang, kahit anong credit card meron ka, hindi ka pwede makapasok sa pintuan ng langit kung wala ang Panginoon sa puso mo. Kaya sabi sa verse 13, These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. So pinapangaral natin dito sa church kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. At once na nandiyan na si Jesus Christ sa puso mo, that is the greatest treasure. Pero hindi nagtatapos dyan eh. John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse 10. Okay?
The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. But ang sabi ng Panginoon, I am come that they might have life. Para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pero meron pa siyang kasunod. That they might have it more abundantly. Alam niyo ba, nang naligtas tayo, ang pinakamagandang nangyari sa buhay natin, nagkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon. Pero bilang isang tao na nandito sa lupa, gustong ipakita ng Diyos na kakaiba yung kanyang mga anak. Hindi lang tayo merong buhay na walang hanggan. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon pa na tayo ng abundant life. So gusto ng Panginoon ipakita sa mundo, hindi kawawa yung anak niya. Gusto niya ipakita sa mundo paano niya i-bless ang kanyang mga anak. Pero ang problema ganito. Pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, una tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Pero pag nasa puso mo na siya, dapat mong matutunan din na siya din dapat ang Lord sa buhay mo. Siya ang master. He is in command. Kanino yung ship? Kanino yung ship nang pumasok ang Panginoon? Ang sabi sa Bible, ship ni Simon. Tama? Pero nang pumasok ang Panginoon, sino ang nagsabi kay Simon, launch into the deep and cast all your nets? Sino nang nagsalita? Ang Panginoon. Bagamat buhay natin ito, pero tandaan natin ito, dapat ang Panginoon ang captain. Ang buhay ninyo, ang captain ng Panginoon. Ang bahay ninyo, dapat ang Diyos ang captain. Ang business ninyo, dapat ang Diyos ang captain. Ang inyong sakahan, dapat ang Diyos ang captain. Sa inyong work, dapat ang Diyos ang captain. Ibig sabihin, kailangan tayo makinig. Kailangan tayo makinig. So the Lord has the power to bless. If you will allow Him to enter your ship and allow Him to be in command, the Lord will bless you. Maraming tao na nag-welcome sa Panginoon bilang tagapagligtas, Lord, welcome aboard. Pero ang problem, they do not want the Lord Jesus Christ to become the captain. Allow God to manage your life. Amen? Gusto niyo bang maging masaya buhay niyo? Okay? Allow God to manage your life. Sa bawat decision na gagawin mo, tanungin mo ang Diyos. Amen? Kayo mga single, sino dito single? Single pa, wala pang asawa. Taas ang kamay. Single forever and ever. Amen. STR, single till rapture. Okay? Alam niyo kayo mga single, huwag kayong mag-asawa na sasabihin niyo kahit sino na lang. Hindi ganun. Lord, kung sinong unang pumasok sa pintuan na yan, siya na. Paano kapag pumasok yung aso? Alam niyo ang maganda? Tatanungin mo ang Panginoon, Lord, ibigay mo sa akin yung tao talaga na nasa heart mo, na kapag ito yung mapapangasawa ko, talagang ililid yung kasama niya ako na magkakaroon kami ng desire na iisa, ikaw ang mamahalin namin. Amen. Alam niyo, kapag yun ang prayer niyo, ililid kayo ng Panginoon sa tamang tao. Pag businessman ka, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ano bang magandang business ngayon? Pag-pray mo sa Panginoon. Lord, ano magandang trabaho? Tanungin ko lang kayo, kailan yung huling pagkakataon na tinanong mo ang Panginoon sa mga decision mo? Right. Amen. Sometimes hindi tayo nagtatanong eh. Tapos gagawa tayo ng decision, ganito tayong gumawa ng decision. Sa tingin ko ito maganda. Pagkatapos mong gumawa ng decision, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, paki-bless. Kung sabihin sa iyo ng Panginoon, hindi ako nag-decide niyan, ikaw. Hindi ko gusto yan, ginagawa mo. Paano ko i-bless ang isang bagay na ayaw ko? Kaya maganda, hayaan mo muna ang Panginoon na mag-bless. Hayaan mo ang Panginoon na mag-command para tiyak, i-bless ng Panginoon dahil galing sa Kanya yan eh. Amen? Si Peter, alam niyo, ang Panginoon kapag nagbigay, bagitin ko lang ito in James chapter 1 verse 17. Ang Panginoon kapag siyang nagbigay, sabi niya dito, every good gift and perfect
Gift. Alam niyo klase ng gift na ibibigay ng Panginoon? Good. Amen. Anong klase ng gift? Perfect. Amen. Talagang tutugma sa gusto mo. Hindi mo masasabing, Lord, nagkamali ako. Talagang saktong-sakto sa gusto mo. Why? Because that is good and perfect gift. At once na ang Panginoon na nagbigay, and cometh from the Father of lights, with whom there is no variableness, neither shadow of turning. Pag binigay ng Diyos, hindi niya babawiin. Amen. Amen? Gusto natin yung blessing na yan? Okay, number 2. Kung gusto natin yan, number 2, the Lord's command is to let down our nets. Ang unang ginawa ni Pedro, pinapasok niya ang Panginoon sa kanyang ship. Pangalawang ginawa ni Pedro, nakinig siya sa command. Kaya lang problema, hindi talaga siya nakinig. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Okay, Luke chapter 5 verse 4. Luke chapter 5 verse 4. Now when he had slept speaking, he said unto Simon, launch out into the deep. Napunta tayo doon sa deep. Tandaan nyo, nang pumasok ang Panginoon, naglilinis sila ng nets. Nilinis na, tinupi na, ready na naman mag-fishing sa gabi. Pero sabi ng Panginoon, hindi gabi. Umaga tayo manghuhuli. Amen? Amen. At sabi niya, let down your nets for a draught. Anong sabi ni Peter? Tingnan niyo yung kanyang response. Verse 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Wala kaming nahuli. Ito sasabihin mo, mangingisda tayo ngayon, umaga. Pero sabi pa rin ni Peter, nevertheless, sige Panginoon, at thy word. Parang sumunod, ano? Sige, dahil sinabi mo, I will let down the net. Tingnan nyo kung anong klaseng, ano yung disobedience niya dyan? Meron ba siyang disobedience dyan? Tingnan nyo sa verse 4 ulit. Anong command ng Panginoon? Tingnan nyo verse 4. Atras tayo ng verse 4. Atras lang tayo, ma'am. Now, sabi sa ng Panginoon, let down your nets. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Lahat. Lahat ng lambat. Isabog mo lahat ng lambat. Pagdating sa verse 5, ano sabi ni Peter? Nevertheless, at thy word, I will let down isang lambat. Amen. Akala nyo masunurin na, no? Kuminsan, kala natin masunurin na tayo. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa'yo, cast all your nets. Sabi mo, Lord, pwedeng isa lang? Tingnan nyo yung mangyayari dito. Sometimes ang response natin dahil wala tayong tiwala sa Diyos, hindi tayo susunod 100%. Ano sabi ni Peter? Pasensya na mama, medyo maglalaktaw-laktaw lang ako ng ano. Ang sabi ni Peter, Lord, naglinis na ako ng nets. Alam ko, gabi makakahuli ng ano, hindi makakahuli sa umaga. Pagbibigyan lang kita isang net para patunayan sa iyo walang mahuhuli. Ganon ang sinasabi ni Pedro. Panginoon, huwag mo kaming pagsabihan dahil kami eksperyensado kaming mangingisda. Hindi ka mangingisda, karpintero ka. Akala niya kasi ang Panginoon karpintero lang eh. Hindi niya nakalimutan niya ang Panginoon, ang Lord ng lahat ng nilikha niya. Amen. Anong ginawa niya? Sige, isa lang. Sasayangin ko yung pagod ko. Sasayangin ko, naglinis na ako ng net. Ihahagis ko ulit, madudumian ulit. Wala siyang tiwala sa Panginoon. Yung first time na na-meet ni Simon, ni Peter ang Panginoon, wala siyang tiwala sa Diyos. E aminin natin to, madalas sa puso natin. Sinasabi lang natin na may tiwala tayo sa Diyos. Sinasabi lang natin na naniniwala tayo sa Diyos. Pero 100% wala ka tayong ganong tiwala sa Diyos. Amen. Dahil hindi tayo sumusunod 100%. Dahil meron tayong hesitant.
Alam nyo, kapag nangusap ang Panginoon sa atin, kaya sabi ko nga kanina, huwag mong isulat yung gusto mong isulat. Di ba mas maganda, Lord, anong gusto mong isulat ko? Amen? Pastor, mahirap yan Tingnan natin kung anong gagawin ng Panginoon dito. I'm not preaching my experience, I'm not preaching, by the way, hindi ko sinasabi yung dito, kundi salita ng Diyos ang pagbabatayan natin. Amen? So anong ginawa dito ni Peter? Hindi niya inintinding maigi, tikinas niya yung net. And sometimes we miss the blessing for not allowing God to speak to us. One of the thing na nami-miss natin kuminsan, gumagawa tayo ng decision without even asking God sa decision natin. Mag-ask muna tayo sa Panginoon. At once na may sinabi ang Panginoon, and if God will speak to us, if God is speaking to you today sa message, do not just understand it by your mind. Yung usual mind natin. Unawain natin ito na gusto ng Panginoon na pangunawa. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Maring familiar sa inyo ito, pero gusto kong gamitin na makita niyo ito kung paano tayo mag-receive dapat. Trust in the Lord with all thine heart. Pag may sinabi ang Panginoon, 100% magtiwala ka. Amen? Lean not on your own understanding. Kasi tayo, pag maglalagay tayo ng commitment based sa calculator natin, Lord, ito Lord, tatanggalin ko muna yung tatanggalin ko muna yung pang-araw-araw namin tatanggalin ko muna yung baon ng anak ko tatanggalin ko muna yung pambayad sa kuryente tanggalin muna lahat. Tapos, Lord, ito lang naiwan pwedeng, pasensya ka na po bigay ko na, ito, lahat ng naiwan na Panginoon, lahat na to, naiwan, sa'yo na to. Kakayanan natin yun. Paano kapag sinabi ng Panginoon na hindi yan ang gusto kong ibigay mo? Magtiwala ka. Sinabi niya, lean not on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mong kaisipan. Sabihin ko lang din ito, huwag kayong magtiwala sa sarili niyong wallet. Amen? Amen? Huwag kayong magtiwala sa present na trabaho nyo ngayon. Mamaya makikita natin ito sa verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sino dapat ang masunod? Ang Diyos. Do not rely on your experience. Ang sabi ni Peter, Lord, ang pangingisda, gabi. Sabi ng Panginoon, gusto ko, umaga. Kasi kung kailan imposible, yan ang maganda. Amen? Wala kang nahuli? Ni dilis? Wala. Wala man lang pumasok na dilis, no? Pero sabi ng Panginoon, ako mahala. Sa Luke chapter 5 verse 6, nung nag-cast siya ng net, anong nangyari? And when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes. Sabi ni Peter, Lord, magdamag kami ng huli, walang isda. Lalo ngayong umaga, walang isda. Amen. Pero anong nangyari? Puno ng isda. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, cast all your net. I-cast mo, amen? Right. Alam niyo ang nangyari? Nag-cast siya ng net, sabi ng Panginoon, nets. Dahil sa sobrang daming pumasok, ano nangyari doon sa net? Punit. Hindi sana mapupunit kung kinas niya lahat ng nets. Amen. Kasi alam ng Diyos kung gaano karami ang isda na papasok. Huwag kang mag-compute, hayaan mo ang Panginoon na mag-compute. Amen? Amen? Alam niya na kung ilan ang papasok So, anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, i-cast mo lahat kasi tamang-tama yung nets mo sa isda na papasok.
Kaya kung minsan nagbe-break, alam niyo yung, nasubukan niyo ba yung nakita niyo lang yung pera lumipad sa langit? Wala na. Pinadaan lang sa'yo, sayang. Sana nagkaroon ka ng close deal. Dumaan lang sa'yo, why? Hindi ka nagtiwala. Meron sanang promotion pero hindi ka nagtiwala. Meron sanang gagawin ng Panginoon pero hindi ka nagtiwala. Okay pa ba kayo? Amen? Let down all your nets. Sa amin, yung sinabi ng Panginoon, let down all your nets, parang Lord, every opportunity, hahanap kami ng opportunity para makapagbigay sa mission. May faith promise kami, pero hindi lang isa. Nagkaroon kami ng 2, 3 faith promise. Dahil sabi ng Panginoon, all your nets. Ano yung ginawa namin? Lord, may salary ako. Sa salary ko, magbibigay ako ng faith promise. Lord, meron kaming school. Sa church, yung school, magbibigay ng faith promise. May Bible College and Institute. Yung Bible College and Institute, may faith promise. Yung blessing na extra, kapag may blessing kaming extra, may nagbigay ng love gift, may tithes, may kasamang faith promise, pero hindi na yun nakasulat sa faith promise. Commitment ko na kapag may nagbigay sa akin, additional faith promise. And the more na ginagawa mo yun, hindi mo na mamalayan, ang daming bumabalik. Why? Nagtiwala ka lang sa Diyos. Amen? Kaya kapag may sinabi ang Panginoon, halimbawa, Lord, hindi ko alam kung kikita ako ngayon sa pagtatanim ko ngayon, pero itong pangako ko sa iyo, Panginoon. May percentage na ibibigay ko kapag binigay mo ito sa akin, ibibigay ko sa faith promise. Itong halagang to. Alam mo, magugulat ka. No, na meron kaming nanay nagtanim ng mais. Yung mais niya halos hindi nabansot dahil walang ganong ulan. Tapos nang tinimbang yung kanyang mais, ang bibigat. Ang sabi kay Nanay Guring, nung ako ay pastor doon sa Alcala, sabi nila, Nay, nandadaya yata kayo. Naglagay yata kayo ng bato diyan sa mais. Tinusok nila ng tinusok yung mais. Walang bato, walang daya. Ang sabi ko kay Nanay Guring, siguro nang tinitimbang, yung anghel umupo na rin, no? Ako po yung anghel, kaya yun, mabigat, no? No, yung mga farmers na katabi niya, sabi niya, Nay, ano bang abono mo? Bakit ang bibigat ng mais mo? Di ba ano yung mga abono ngayon tayo? Ano yung mga abono? May alam ko yung mga abono? Pangalan na abono? Nakalimutan ko rin mga anong pangalan na abono eh. Pero sabi ni Nanay Guring, Nay, anong abono nyo? Malakay 310. Sabi ng mga farmers, saan nabibili yun? Ano abono yun? Parang ngayon ko lang narinig yun ah. Sabi ni Nanay Guring, punta kayo sa church para malaman nyo kung ano yung abono na yun. Malakay 310. Ano yung Malakay 310? Give your tithes, amen? Into the storehouse, amen? At ang sabi ng Panginoon, prove me now. If I will not open you the windows of heavens and pour you out blessings. Amen. Kailangan pala natin yung abono, amen? Amen. Malakay 310, amen? Amen? Hindi sumalakay si Pastor, ha? Okay? Kapag may ginagawa tayo at may sinabi ang Panginoon, manampalataya ka lang. Matthew chapter 21 verse 22. Matthew 21 verse 22. And all things whatsoever ye shall ask in prayer. Ano sabi ng Bible? Believing. Maniwala ka, you shall receive. Matthew 21, 22. Now, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, you shall receive. Kapag nanampalataya ka, marireceive mo yan. Then number 3, last. Anong unang ginawa ni Peter? Pinapasok niya sa Panginoon sa ship. Pangalawa, hindi niya lang pinapasok ang Panginoon sa ship, ginawa niyang commander ang Panginoon sa ship. Pangatlo ito.
Nung na-break yung nets, sa Luke chapter 5 verse 6, Luke chapter 5 verse 6, when they had done this, they enclosed great multitude of fishes, and their net break. By the way, gusto ko lang sabihin sa inyo to, kung kayo ay businessman, nagtitinda kayo, ang Panginoon, kung kaya niyang utusan yung isda para pumasok sa net, pwede niya ring utusan yung mga kliyente para pumasok sa inyo. Amen? Hindi imposible na tutusan ng Panginoon ang mga kliyente na yan para maging kliyente mo dahil inuna mo ang Panginoon. Amen? At nung na-break ito, sa verse 7, no, na-break yung net, anong ginawa nila? They beckoned to their partners, tinawag nila yung kanilang partners, which were the other ship, that they should come and help them. So may mga lumapit na ship, nilagay nila lahat ng isda, and filled both the ships. Pero anong nangyari? So that they began to sink. Anong nangyari doon sa isda? Bumalik sa ilog. Lumubog, amen? Siyempre, pag lumubog yung yung bangka, anong mangyayari? Lahat ng mga isda nagsilanguyan pabalik, amen? Wala silang nahuli. Why? Kasi hindi naman talaga sumunod si Peter. Kaya this time, itong ginawa ni Peter. Ang sabi ni Peter, sabi dito sa may verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Ang sabi ni Peter, Lord, patawarin mo ako, hindi ako karapat dapat sa iyo. Lord, patawarin mo ako, hindi ako naniwala sa iyo. Most of the time, alam nyo kung ano nagpapahirap sa atin? Hindi lang si Bombay. Ang nagpapahirap sa atin, unbelief. Ang nagpapahirap sa atin, hindi tayo marunong magtiwala sa Diyos. Hindi tayo marunong sumunod 100%. Kaya hindi tayo ibibless. Ang unbelief is a sin that hinder God's blessing to us. Ang sabi sa Romans chapter 14 verse 23. Romans chapter 14 verse 23. And he that doubteth is dumb. Kapag ikaw ay nagkaroon ng ikaw ay hindi nagtiwala, nag-doubt ka, is dumb if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. Bakit ang tawag natin faith promise? Kasi dapat gamitan natin ang pananampalataya. Kailangan tayong sumunod ng may pananampalataya. Do not do it by your own self. Dapat maniwala ka sa Diyos. Sana itong gawin natin before we commit this year. Before you commit, before ka magsulat. In some way, last year, masasabi mo ba na 100% sumunod ka sa Panginoon? Kung last year, Lord, aminin ko sa inyo to. Hindi talaga ako naniwala talaga. Sinubukan ko lang. Maraming salamat. May blessing pala. Pero patawad dahil hindi ako 100% naniwala. Amen? Si Peter, wala siyang pakialam dun sa fish. Nakita niyo yung itsura? Anong nangyari? Nilagay nila yung mga fish dun sa bangka, di ba? Lumulubog yung bangka. Anong ginawa ni Peter? Hindi siya gumawa ng paraan para hindi lumubog yung bangka. Anong ginawa niya? Pumunta siya kaagad sa Panginoon, humingi ng tawad. Lord, forgive my unbelief. Bago tayo mag-commit this year, sa altar na tumamaya, kung may mga pagkakataon sa buhay mo na hindi ka nagtiwala sa Diyos at hindi ka naniwala,
at hindi talaga 100% yung iyong tiwala sa Diyos, why not, bago ka mag-commit, let ask God for forgiveness. Alam nyo, maganda bago tayo mag-commit, revive tayo, napatawad tayo sa ating kasalanan. Magkakaroon tayo ng pag-commit na may pananampalataya, hindi katulad ng dating ginagawa na walang pananampalataya. Amen? Could you say to the Lord na sabi mo sa Panginoon, Lord, patawad, hindi ako naniwala. Lord, patawad kasi hindi talaga ako sumunod. Pwede pa nga natin sabihin, Lord, patawad kasi may nasabi pa akong negative sa faith promise. Tinuturuan kami ng pastor namin na paano kami i-bless pero naging negative ang thinking ko, pera-pera na naman yan. Alam nyo, akala nyo lang, tinuturuan tayo na para lang maging sikat yung church, para lang makapag-invite tayo dito ng mga pastor, hindi yun. Tinuturuan tayo paano maging spiritual church. Paano tayo magtiwala talaga sa Panginoon. At baka marami tayong problema sa nakaraang taon. Alam nyo bakit yung problema dumating? Because of unbelief. Amen? So pwede tayong tumayo, magkaroon lang tayo ng short invitation bago ko ibigay kay Pastor Pagad yung but habang nakayupo ang ulo nakapikit na mata, pwede tayong tumayo lang saglit. Habang nakayupo ang ulo nakapikit na mata, maaring last year, na-realize mo na may mga bagay na sa buhay natin, hindi talaga tayo 100% nagtiwala sa Panginoon. Maaring this year muna, ang gawin muna natin is, Lord, bago ako mag-commit, gusto ko munang humingi ng tawad. Maaring sa buhay mo, maraming pagkakataon sa buhay mo na hindi mo na siya tinatanong sa decision mo sa buhay mo. Or maaring sa buhay mo is para bang ang church naging routine na lang. But this time, Lord, gusto mong sabihin sa Panginoon, Lord, gusto ko this year, makita ko talaga yung working mo. Makita ko talaga yung presence mo. If God will speak to your heart, pwede kang pumunta dito sa harapan, i-surrender yan mo yan sa Panginoon at gumawa ka ng pagpapasya. Pagpunta kayo dito sa harapan kay Maya. Kung nakita mo na may pinangusap sa iyong Panginoon, dito tayo sa harapan, gumawa ka ng pagpapasya. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, honestly, masasabi ko na may mga pagkakataon hindi kita natanong. Pero this year, gusto ko tanungin kita sa mga decision na gagawin ko. Maring sa buhay mo, may mga bagay na sinabi ang Panginoon sa iyo, pero hindi ka naniwala. Hindi lang sa faith promise. Kundi kung may nire-review kang Panginoon na kasalanan sa buhay natin, na kailangan nating hingin ng tawad, why not hingin mo ng tawad ngayon? Kung may nakita tayo na sinasabi ng Panginoon na dapat na natin gawin, pero hindi natin ginagawa, then why not this year, sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko nang gawin ang kalooban mo. Kung may bagay na sinasabi ng Panginoon na tanggalin mo na sa buhay mo, hindi yan makakabuti sa buhay mo, then why not sabihin mo sa Panginoon, Lord, this time, ikaw na masusunod. Tatanggalin ko tong bagay na to sa buhay ko para masunod ka 100%. Meron pa ba? Huwag kang mahiya. Pumunta ka dito sa harapan kung kinausap ka ng Panginoon. Kung meron man sa kakalagitnaan natin na hindi patiyak ng kaligtasan, taas mo ang kanang kamay mo, ang kailangan mo munang gawin. Tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo sa puso mo, yung presence niya ang pinaka-importante. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? And I know this month or this year, meron kayong gagawin commitment ulit. At tawagin ko ang inyong pastor, I know na merong gagawin ng Panginoon sa inyong buhay dito sa church na ito. And I pray na samahan niyo ang inyong pastor. Sabihin, hayaan niyo ng Panginoon na mag-lead. Pag-pray niyo ang inyong pastor that God will lead him. And by His grace, ililid kayo ng pastor niyo as God leads him. Ipag-pray niyo ang pastor niyo. Isama niyo siya palagi sa prayer. At sana samahan niyo rin siya sa mga vision na pinagkakaloob ng Panginoon sa inyo.
Tawagin ko si Pastor Joshua. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your message na kumilos po sa mga buhay. Alam ko po that you are dealing with us personally this morning. Salamat po. Kami po'y na-remind na maraming pagkakataon po sa aming buhay, hindi po kami nagtitiwala sa inyo 100%. Help us, O God, forgive us for our unbeliefs. In the principles of the Word of God, in your promises, in faith promise, in giving, in tithing, in serving, and in everything, Panginoon. Salamat po sa mga responses. May bless their hearts. Patuloy po yung mag-usap sa mga anak po ninyo, sa mga hindi pa nakakasigurado that they may receive the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Salamat po ngayon as we have our commitment. Mag-usap po kayo sa amin, Panginoon. Salamat po kay Pastor Ramil to challenge us this morning. In Christ's most precious name, pray. Amen. Ako po'y nag-emotional, mga kapatid. There are times na, although pastor po kami, but we are also guilty of not trusting the Lord 100%. Salamat po sa mensahe. Amen. Are you blessed? Kuha po tayo ng ating pong commitment slip. Mag-pray po muna tayo ngayong umaga. Let's have a silent prayer. Pagkatapos lang po. Pagkatapos natin ng commitment, saka po tayo magbigay po natin ng tithes and offerings. Why don't we have a silent prayer? Bago kayo magsulat, ipagkatiwala po natin sa Diyos. Hindi po kung ano na yung gusto natin, hindi po para i-impress si Pastor, i-impress ang ating mga kapatiran, para ang Panginoon po ang maluwalhati. We'll give you few minutes of silent prayer bago po tayo magsulat po sa atin po faith promise commitment. Tapos po kayo mag-pray ngayong umaga, mga kapatid. Meron po tayong dalawang kopya, mga kapatid, dito sa ating pong faith promises slip. I don't know kung sumakto po ang ating pong number. At yung parehas lang po yan, yung isa po ay para po sa record ng church. May 1 po kila Sister Ruth. Yung isa naman po ay for your personal record po. Para mariremind po kayo every time na makikita po ninyo, pwede po yan ilagay po sa inyong mga Bible or kung saan po yung lugar na kung saan nyo po lagi ito makikita so that mariremind natin ang ating mga sarili na ito po ang akin po ipinangako sa Panginoon para po sa missions. So we can start writing now. At pagkatapos po niyan, ano po ay bibigyan natin kay Sister Ruth yung kopya po ng church at may iwan po sa inyo yung inyo pong kopya. Pwede nyo pong punitin na lang. Tapos ibigay kay Sister Ruth yung kopya po ng church para next week, next Sunday, marireview po natin kung tayo po ay nag-increase by faith. Amen? Meron po dito, weekly, monthly, bi-weekly, or quarterly as by support for the Lord's work in the area of missions.
May God help me fulfilling my vow unto Him. So meron po dito mga kapatid na name and signature and date. Today is March 19. Pwede na po tayong magsimulang magsulat mga kapatid. Nasaan po atin po? Ayan, ito po ang atin pong faith promise renewal. Pwede pong gawin mga kapatid, punitin na lang po rin yung isang kopya para po sa kopya ng church at ibigay lang po kay Sister Ruth pagkatapos. At ito pong pinaka cover po niya, maiwan na lang po sa inyo. Para po ma-monitor natin kung napapulkin natin ang ating po pinangako sa misyon para po sa Panginoon. Okay, while we are working things out mga kapatid, tawagyan natin si Preacher Noriel to lead us in offering prayer. Let's have our regular Sunday offering. Ano po? Tayo po ay natin tumayo habang inaayos po natin ang ating pong faith promise commitment. Preacher Noriel, please. Let's give our tithes and offerings for our tayo po ay umuho. Tayo po ay dalangin po natin ang ating pagkakaloob sa umagang ito. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataon na ito na pinagkaloob sa amin na kami po ay hindi makapakinig ng mga salita. Salamat po sa hamon na ibinig sa amin ng aming bisitang pastor sa umagang ito. Nawa po itong hamon na ito ay maging instrumento ng pagpapala sa aming Panginoon. Kayo po ang buwabay sa amin, sa mga gagawin sa mga lalong-lalo po sa bagay na pagbibigay sa misyon ng Panginoon. Kayo po ang magbigay na gabay, kayo po ang magturo sa amin na ito ay maging daan ng pagpapala at pagpapala sa iyo pang Panginoon. Ganun din po ito na aking po pinapanalangin ang aming pagbabalik kaloob sa iyo Panginoon. Nawa po ito ay pagpalain ninyo ang aming mga nagbibigay sa umaga ito. Kailangan po ang sinasama at pinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa inyo na po yan, yung mga faith promise renewal. Ibigay nyo lang po kay Sister Ruth yung kabilang kopya. So that we can monitor. Starting this coming Sunday, monitor po natin how many commitments at magkano po ang ating pong in-grace by God's grace. Wala na po tayong service mamayang hapon, mga kapatid. Okay, di ba po tayo tapos makapay? Tawagin ko natin si Pastor Mil. Pastor, salamat po sa message, sa challenge. And Ma'am Olalia, please come. Pwede po bang may mag-picture po sa amin with my family, Sister Ann, Joash, Jemima. At pagkatapos po ito, magkaroon po tayo ng church picture with Pastor Bill and his wife. Joash, Jemima, Sister Ann, Sister Eunice. Sister Ann, yung phone mo na lang. Tapos yung binigay ko sa iyo na ganito, nandun yung faith promise sa likod. Yes, Pastor. Yung multi-relation po namin. Mawala ba ito? Joash, tara mo na. Members, tara po. Sorry, forward po tayo. Group picture po tayo, lahat. Tara po. Kasya po tayo dito sa harapan. Sino po mag-pictures? Jemima, ikaw lang. Tara po.
Brother David, please close us with the word of prayer. Pagkatapos po ng closing prayer, huwag po ninyong kalimutan magpasalamat sa ating pong guest speaker. Brother David, please. O sige po, tayo po ay closing prayer na. Bumalik na po tayo na sa ating mga upuan. Closing prayer na po tayo. Okay, tayo po lahat ay umupo at tayo po ay manalangin. Ang ginawa, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat po sa mensahe na aming narinig sa umaga ito. Dalangin po namin, Panginoon, na maging hamon ito sa amin, lalo po sa larangan ng pagnimisyon. Kayo po manguna rito at sa amin po mga kapatid na kung sino man po ay uuwi, ingatan sila, Panginoon, sa daan at ganoon din po sa nagbigay ng mensahe. Nagpapasalamat po kami sa inyong mag-asawa, ganoon po sa kay preacher na ay pong manguna sa inyo, lalo po sa inyong pagbabalik sa Manila, Panginoon. At ganoon din po sa aming pagkain na pagsasaluhan sa tanghaling ito. Basbasan niyo po ito, Panginoon. Maraming salamat po muli. At kami pong lahat ay humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kain po muna tayo. Members, help us to set